Ngayong araw ang simula ng Papal Conclave o ang pagpupulong ng mga kardinal para sa paghalal ng bagong Santo Papa ng Simbahang Katolika. Paano nga ba ang proseso nito? Alamin natin ang mga detalye mula kay Zai Chua. Eligo in Summum Pontificem o I elect as Supreme Pontiff. Ito ang salitang nakasulat sa bawat balota ng 133 cardinal electors upang piliin ang 267th Roman Pontiff o Santo Papa. Ngayong gabi sa Roma, ihahalal ang pinakamataas na lider ng simbahang Katolika na magpapatuloy sa bakanting posisyon na naiwan ni Pope Francis. Bago ang botohan, idaraos ang pre-conclave votive mass. Pagpasok nila ng Sistine Chapel, awitin naman yung Veni Creator Spiritus, ibig sabihin na tinatawag nila ang Espiritu Santo para sila ilabayan sa kanilang gagawin. And then, once ano nila sinagahan sa loob ng Sistine Chapel, palalabasin na ngayon yung mga hindi naman cardinal elector. And then, magbibigay ng maiksing reflection yung isang cardinal na napili nila. And then after ng reflection na yan, meron din prayers ulit, and then magkakaroon ng oath of the secrecy yung mga cardinal electors, and then gagawin na nila yung pagboboto ng bagong Santo Papa. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng simbahan, 3 Filipino cardinals ang magiging bahagi ng pinakaimportanteng halalan para sa mga mananampalataya o ang tinatawag na conclave. Ito ay kinabibilangan ni Luis Antonio Cardinal Tagle, Jose Cardinal Advincula at Pablo Virgilio Cardinal David. Taon lang na kinilala ng simbahang Katolika ang kakayanan ng mga Pilipino para pamunuan ng simbahan. Pangalawa, ito din ay pagkilala siguro na ang bansang Pilipinas ay naging malaking may nagawang malaking kontribusyon sa pagpapalaganap ng pananampalataya. Ani ni Father Ceciliano, bagamat maraming Pilipino ang natutuwa sa pagkakapili ng 3 Filipino cardinals, tama lamang na hindi ikampanya ang kahit sino dito. Ang conclave ay very solemn, very private na pinipilingan ng electors. Kaya nga sila nasa loob ng Sistine Chapel kasi dapat ang kanilang pagpipili ay malaya at hindi conditions na kung ano-anong mga outside forces. Nananawagan si Father Ceciliano sa publiko ng sama-samang panalangin at pagkatiwalaan ang proseso para sa matagumpay na pagpili ng bagong Santo Papa. Aniya, sa pamamagitan ng malayang pagboto sa gabay ng banal na Espiritu Santo, hihirangin ang pinakakarapat-dapat na pinuno ng simbahan. Dapat na ituloy niya yung mga reforma ni Pope Francis kasi yung transparency, especially in financial matters, and then yung pagdidisiplina sa mga sexual offenders, katulad ng mga pare, mahalaga yun para to cleanse the church. And then siguro, yung pagiging pastorally oriented, ang ibig sabihin ay kapag talaga ng tao ay iniisip, nasa anak-alang, then yung pagiging firm din sa kanyang doctrinal capacity to protect the orthodoxy, the doctrines of the church. Kailangang makakuha ng 2/3 ng boto ang mahahalal mula sa 133 cardinal electors para ito ay hiranging pinakabagong Santo Papa. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Zai Chua, Congress News.